imagine the setting is in the school and you feel that yun yung pinaka-safe place dapat Kumbaga second home nga nila. sa'yo at Yeah. sa anak mo, 'di ba, or sa estudyante. So ano pong naging reaksyon ng inyong organization sa shooting incident dito po sa Tacloban? Siyempre po yung Save the Children Philippines ay nalulungkot po at nababahala no dito sa nangyaring shooting pati dun sa sunod-sunod na violence in the schools no, at nakikiramay po kami dun sa mga pamilya ng mga batang nasawi pati rin po dun sa mga batang na naapektuhan at mga teachers and school staff no. At we think na ang importante po dito talaga ay mabigyan sila ng suporta at tulong, no? Pati po yung mental health and psychosocial support para dun sa mga guro, sa iba pang learners, and school staff at iba pang tao na apektuhan ito. Pero ma'am, ano yung nakikita nyo? Bakit nagkaroon ng ganitong klase ng incidents? At pwede na sabihin isolated, pero yun nga meron na mga nangyari last week and week before that. Then ito, nagkaroon ng shooting. Tapos ngayon, kanina, doon sa press con, ay may Yes. sabi, may naagapan daw. Oo, Ano yung nangyayari? breaking news to Oo. Basahin ko lang sa mga hindi umabot kanina, no. Ito po, Ma'am Yana, no. Napigilan nga po ng DILG ang isang planadong school shooting o stabbing diyan po sa Leyte rin sa Tolosa, no. So tingnan mo yun na yung sinasabing copycat syndrome, Yes. na magkakalapit sila eh. So sinabi ni SILG John Vic Remulla na nagtip etong si Senator Bam Aquino ng 8 p.m. na may usapan sa Tacloban na may magaganap na pag-atake. Yeah. At ito ang binasa po ni Secretary Remulla na text. Sabi, ito yung text po nung mga bata. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. Partner. Yun Grabe, nga, no? Kaya pinapaimbestigahan na to ngayon, no? Kaya nga, ang hirap ngayon ma-distinguish kung talaga yung threat. Pero kailangan mo seryosohin pa rin. Parang ano lang to di ba may mga bomb threat madalas sa school. Yes. Pag alam mo, pag may exam nagkakaroon ng ganyan. So, hindi mo alam kung ito ay sumasakay lang or talagang may legit na threat dun sa school, sa lugar na yan, sa school na yan. Ma'am, kayo po, anong take nyo dito? Alam niyo po yung Sumasakay kaya to or posible din yung snowball effect na sinasabi nila. Pero you see, school violence ay maraming factors. No? Wala lang yung isang sanhi. No? So marami kasi hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari. No? At kailangan talagang masusing tingnan. Pero sa pag-aaral, ang laking epekto kasi, halimbawa, ang school violence, magiging safe ang schools kung ang bata din ay safe sa bahay. No, kasi it all begins in the home, no? So kung yung halimbawa nakararanas ng violence in the home or pang-aabuso, and then they see also yung violence in kung papaano nakikirelate ang bawat isa, maaari nilang gayahin yun at yun ay maging behavioral reflection dun sa school, no? Tapos yung issue like mental health is a big issue nowadays, no? At yan din ay talagang sinasabi ng mga batang aming nakakausap, no? At isa sa mga issues na talagang maigting nilang sinasabi na nakaapekto sa kanilang mental health ay yung bullying in the schools, no? So yan ay kailangan talagang tugunan at biglan ng priority sa ating mga paaralan. So kanina nga I was talking about vulnerable children or teens. So kasi yung iba nabubuli or may tangkang ibuli sila pero naaagapan. There are other children na hindi nila kayang labanan yon. So yun yung mga mas vulnerable. Opo, so may pagkakaiba kasi parang it's so unfair to say na nagpabuli ka kasi. Hindi ho ba? Kasi yung iba hindi nabubuli pero may factor siyan. Bakit? Bakit tong isang bata nabully, yung isa hindi? Oo. Ma'am, talagang kailangang tingnan, no? Early intervention is really key, no? Sa schools, kailangan natin bantayan yung mga learners na sinasabi nyo nga vulnerable, no? May mga signs yan kung sila ay laging behind
kung sila ay already exhibiting aggressive behaviors, no? So kailangan talagang ma-observe natin mga teachers at talaga mabigyan na din ng support, no? At ma-identify. May mga child protection committees in schools na supposedly dapat operational at nababantayan ang mga ito. Sabi nga nung kausap rin natin nung isang araw na kailangan huwag kang magpabuli kasi kung umiyak ka daw, Mas lalo. the next day, ibubuli ka uli. Oh, pero You have to kasi, stand up daw to the bully. pero minsan mahirap din kasi yun. Yeah, no? it's easier said than done. Yeah, Of course. it's a Oo. community effort as well. I Oo. think the issue of bullying should also be discussed in the schools, no? Kasi kailangan din yun na yung school mismo ay maprotektahan nila yung learners against that. At hindi nila babaliwalain kapag may mga reports na ang bata ay binubuli para hindi humantong sa hindi mabuting. Yun nga, oo. Kasi nga, yung violence sa schools, matagal na rin naman nangyayari, except grabe lang talaga Oo, to. grabe no? lang kasi to. Oo. Kasi naalala ko nung college ako sa UP, partner, may mga rumble. Pero ito yung Yeah. mga frat war. Oo. Pero mas matanda na sila, medyo college. Pero may mga namamatay doon. Oo, talaga. merong, alala ko, sa beach house, yung tawag namin sa, Doon sa may sunken garden. yung kung saan yung masarap na barbecue dati. Doon sa may sunken garden. Merong tinira doon, basta na lang siya, as in baseball bat or something, yung isang tao na yun. Pero may target sila eh. Yeah. Ito may target. Kasi kalaban na frat. So, namatay yung batang yun Oo, dahil sa, inano siya, pinagpapalo. But anyway, etong nangyari sa Tacloban, walang target. Parang random. Hindi ba mas nakakatakot yun? Opo, ano masasabi niyo doon? Totoo yun, no? Nakakabahala talaga yun. No? And talagang ang importanteng tingnan natin dito ay yung root cause. No? Kailangan malaman natin bakit nila ito ginagawa at ano yung purpose para alam natin kung ano yung klase ng intervention. Kasi ngayon parang marami pong haka-haka at wala pa po tayong alam na talagang info on why. No? Why. Although ngayon, pinaiigting yung security sa mga schools, no? Pero baka hindi lang yun yung kailangang tingnan natin. Opo, sa ngayon. anong say nyo doon? Lagyan daw ng metal detector, etc. We think that preventing school violence does not stop at the school gate, no. Kasi meron ding psychological safety na kailangang tingnan, no. Kailangang ma-ensure na yung mga bata, yung mental health ng mga bata ay natutugunan, no. Na meron silang kapag sila ay sa instance to halimbawa nakakaramdam sila ng fear, ng anxiety, meron po silang mapupuntahan na trusted adult, teacher or guidance counselor where they can seek help and support, no. At importante rin po yung suporta ng magulang at this point in time, no? Na kumustahin ang kanilang mga anak and their presence and guidance is really very important at this time. Ma'am, dito, yun sa nangyari dito sa Tacloban nga ay tingin nyo, kasi I think kung hindi pa naman nagbalik eskwela na yung mga bata, tingin mo gaano katagal sila bago makarecover from something like this? I mean, kunyari ako yung magulang, pwede ko sabihin na hindi ko muna papasukin yung anak kung hindi pa siya komportable na pumasok. Exactly po. No? Mahirap po talaga kasi hindi madali yung pinagdadaanan nila. That's really a very traumatic Lalo na kung event. nandun ka sa room. Exactly po. No? So, talagang yung, it may take a while and the school and the LGU also, kung sino man iba pang maaring tumulong, ay talagang dapat magbigay ng agarang suporta. No? Mental health and psychosocial support. No? At pangungumusta talaga sa mga bata at sa mga teachers din. Oo. Ma'am, pero kayo, tingin nyo, kasi malaki din ang role ng media sa ganitong klase, how we bring the stories, how we tell the stories. Ano tingin niyo yung dapat na treatment? Well, ito na lang, example na ito sa nangyari na to. Hindi natin sure kung talagang legit yung threat. Kasi kung matatandaan nyo, yung shooters natin nung kailan lang, walang ganito walang warning Ito nagbibigay ng warning. I'm not saying na hindi totoo yung nila. Pero, I mean, pwede mag-breed yan ng mga ganito, puro threats. Kasi sabi nga namin dati, yung sa mga bomb threats sa mga school, baka yung gumawa ng threat tapos kinover na ng media. Tumatawa lang yun sa bahay Dahil nakita niya, nag-create siya ng alarm. And in this case, baka ganun din yung ginagawa. Opo, no? Pero any threat should Dapat, be taken seriously. No? At totoo naman po, ang laki din ng responsibilidad Ng ng media media, on oo. how you report on this. Kasi halimbawa, if you give too much details, baka dun din sila makakuha ng tips kung anong mang gagawin, yung ating mga
kung sino man yung gustong manakit, no? But at the same time, yung protection din para dun sa mga bata na involved, kasi dapat protektahan, no? Both yung mga arrested and also those who were affected, no? Kasi may re-traumatization, lalo na pag nakikita yung videos again and again. So, naka-apekto po yun sa maraming tao. And honestly, kunyari katulad namin ni partner niya, mga penas din kami, ang hirap pag-usapan ng ganito dahil napaka-sensitive ng issue, di ba? Tama po. True. Totoo po yun, ano? Mahirap talaga, pero baka kailangan, in a sense, sa schools din po, dahil kailangan paghandaan. Ayaw nating mangyari uli ito, pero kung mangyari man, dapat alam ng mga bata at ng mga school personnel and teachers kung anong gagawin, no? So we have like fire drills, we have earthquake drills, no? To prepare for emergency, pero ito emergency din to So kailangan Paano talagang yan, drills Yeah. for an attack. Di ba? Or Parang- sakaling parang sa isang batang Never- maliit, bakit tayo nagdi-drill ng gato? True. Nasa war zone ba Di ako? ba? Never mo may isip na kakailanganin. Oo, pero kahit pag-usapan di Pero ba? sa panahon ngayon, parang kailangan kailangan din, I think DepEd is already reviewing the policy, school policy on safety, no, on this, kasi talagang hindi natin akalain, 'di ba? Pero nandito na sa atin ngayon. Oo, akala hindi mangyayari yan sa Oo, Pilipinas, sa di ba Amerika yun? lang yan, Oo, di ba? yun nga Unheard sinasabi ko, of. iba yung mentality ng mga Pinoy Sabi ko, hindi tayo ganyan Kaya biglang nakaka-shock lang talaga nangyari sa atin yan. Kasi, alam mo, sa Asia, kasi sa Asia hindi uso yan, pero nangyayari Dahil nga yun nga, sabi sa'yo yung mga groomers sa internet, na kinakausap nila tong mga vulnerable na mga batang ito na gawin yung mga violent acts, whether sa sarili nila o sa ibang tao. Ngayon, ang sunod ko pong tanong, dahil parehong minors nga po itong suspects natin, paano po natin babalansehin ngayon yung paniningil ng justice habang napoprotektahan rin naman Miss Manay, yung welfare ng mga kabataan natin base sa Juvenile Justice Act? Yes, alam niyo po yung Juvenile Justice Act, ang framework talaga niyan ay tinatawag na restorative justice. No? Hindi dapat yan offender-centered na naka-focus lang dun sa mga batang nagkasala sa batas. It's really also providing support to the victims. Yun yung kulang Yung highlight na dapat talagang yung biktima ay mabigyan mo ng suporta at tulong dahil sila yung nasaktan. You mean the biktima na yung mga nabaril, yung mga nasugatan? Yung mga nasugatan, yung mga namatay, pati rin yung mga naapektuhan, no? All the learners in the school. Pero yung tanong niyo po, ma'am, How tungkol do you dun sa- balance it? Kasi nga tama po kayo, sabi niyo nga restorative justice. Some people kasi are out for blood now. Since emotions are high, gusto nga nating i-lower 12 years old, 9 years old. 'Di ba? Sobra 9 years old, 'di ba? Ganun kababa. Nabigyan ng criminal liability. Naiintindihan naman natin yung sentiments ngayon, no? Emotions are very high. Pero kung titingnan po natin yung batas, nandoon na naman Yung pagpapanagot, yung accountability ay naroroon sa batas, no? Whether that be below the minimum age of criminal responsibility or above, no? So, meron na po tayong nilagay na proseso na dadaanan ng 14 years old na hindi po yan papalabasin na parang wala lang nangyari at papasok po yan sa proseso malamang ilalagay po yan sa bahay pag-asa no at dun po siya mag-undergo ng intensive juvenile intervention program at may civil liability din po yung magulang. Tsaka yun nga, ma'am, minsan kasi na bibigyan ng emphasis na 1 year. Kala ng mga tao, ay 1 year, na. Pero hindi, di ba? Hanggat hindi siya umaayos, whether 1, 2, 3, hanggat di ka maayos, may iwan ka dyan. Depende po yan sa magiging recommendation talaga ng social worker regarding do sa estado ng bata dun sa bahay pag-asa. At Meron kung ano bang- din yung kanyang epekto ng intervention program sa kanya. Oo, kasi first time itong ganitong klase Oo, ng heinous crime So Sobra. everybody's saying na dapat for this particular child, for example, na Yeah, sinasabi pa, na baka pa siya ang instigator, hindi yung 15-year-old. Narinig yun na yun? Oo, Di ba? naalala ko yun, Na siya pa. So parang kung tutusin, kung pinanganak lang siya ng mas maaga, dapat siya yung mas or dapat pareho sila ng kahaharapin na may criminal liability, di ba? Pero ngayon nga wala. Kaya, let's leave it to our government how they will handle this because people gusto nila, to satisfy. Siguro lalo na yung magulang who is screaming for justice Yeah, oo. for Definitely their sa kanila. dead children, Oo. di ba?
Pero yun nga, definitely masakit doon sa magulang, sa mga kaanak. Pero tayo, yung mga parents na nag-aalala, maano din kasi syempre pag sobrang emotional ka, may tendency ka na minsan mag-overreact, di ba? Yes. That's true. Which is, yeah. Yes. Totoo So, naman. sige po. Pero ano po yun sa Juvenile Justice Welfare Act, I think yung talagang kailangan natin stress, hindi lang po yung sa edad. Kasi lagi nakafocus sa edad. Sa edad, yeah. Oo. Pero ang daming facets and components ng batas. Yung prevention programs na dapat in place supposedly para hindi ito mangyari. Yun yung kailangan nating tingnan. Kasi yung root cause, paulit-ulit itong mangyayari at anong gagawin natin? Ikukulong lang natin yung mga bata. Hindi naman yun yung solusyon. At the end of it all, pag nakulungan yan, nangulungan ng matagal, lalabas din yan eh. Pero baka hindi din maging maganda. Kasi ang hirap ng rehabilitation pag nandun ka sa prisons with adult offenders as well. Dapat ang focus is prevention. Oo. Yung pag-iwas sa kanila na malagay doon in the first place. Kasi sabi rin nung lawyer na kausap natin kahapon, she thinks na okay naman, may batas. Oo. Oo. At kailangan lang talaga nating i-focus yung ating atensyon sa ibang mga katanungan. Hindi lang yung edad, hindi lang yung mga numero, kundi yung, sabi nyo nga, yung root cause ng problem. What then the school do, the community, the parents. Maraming components, kumbaga. Yes. Na, So, naku, sayang wala na tayong oras. Pero last question, mensahe niyo po sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon, mga magulang, ang mga guro at ang komunidad na natatakot ngayon sa kaligtasan para sa kanilang mga anak. Okay, siguro po para sa mga magulang, talagang pakinggan natin yung ating mga anak, no? Especially kung sila ay may mga nararamdamang negative emotions, no? We listen without judgment and then provide support. At kung kailangang humingi ng tulong, meron tayong mga helplines na pwedeng tawagan, no? Makabata Helpline 1383 can be a hotline that we can call, no? Para sa mga LGUs po, mag-invest po talaga tayo sa mental health programs, no, and services, no. We have a Basic Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Meron tayong batas that schools should have mental health programs establish mental health programs in the school. Sana po magawa po natin yun and more guidance counselors also to support children who need help. Yun po. And then, training din for psychological first aid. Importante po yun. Oh, yeah. Yung ano pa yun? Kaplan, Paano di yung ba? psychological first Ito po aid? yung training na maaaring ibigay sa kahit sino. No? You don't need to be a counselor. But this is a training provided to everyone. Even students, Yes, no? students, Kasi I teachers. think yung daughter ko nagganyan. Oh, okay. Yes, Oo. at maganda po yun kasi in times of emergencies, meron po makakatulong talaga para dun sa mga taong Psychological first aid. nangangailangan. Minsan, yung binibigyan nila ng, kunyari, ganyan, yung kaklase rin, kaedad din, muna, bago kausapin yung counselor. Kasi, di ba nung bata ako, hindi ako mahilig pumunta sa guidance Oo counselor. naman, Ayoko. parang Ba't iba ako pupunta pag doon? pinatawag ka doon, iba ang dating. Siya sa kaibigan ka pupunta, di ba? So, Oo. yun din Yes. Parang may ganong feeling ang kabataan Tsaka hindi mo naman kailangan mag-counseling sa psychological first aid. You just need to listen, observe, and then refer kapag nakita mong talagang hindi na kaya at kailangan ng professional help. Ayun, ang ganda ng mga advice and tips, very practical. Maraming salamat, Miss Melanie Liana Manay, ang lead Child Protection and Children Rights Governance, ng lead ng Child Protection and Children Rights Governance ng Save the Children Philippines. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Thank you po, ma'am. you.